Tuloy ang final testing and sealing sa automated counting machine na gagamitin sa iba't ibang lugar sa eleksyon 2025. Iginit naman ng COMELEC na tuloy pa rin ang botohan sa Dangdala Elementary School sa Bangged Abra kahit nasulog ito. May unang balita si JP Soriano. Nasunog ang Dangdala Elementary School sa Bangged Abra. Pero giit ng COMELEC tuloy ang botohan sa Lunes. 2 gusali pa raw sa paaralan ang maaaring gamitin at pwede ring magtayo ng makeshift voting center. Iniimbestigahan pa kung sadya ang pagkasunog. Hindi po namin ililipat ang polling place. Mga kababayan po natin dyan, huwag po kayo mag-alala, dyan pa rin po kayo boboto. We'll make sure na these people will be accountable. Paano nangyari yan? Rami na nga natin pulisan. In fact, we are already augmented with the military. 2 na po yan. Gross incompetence and gross negligence sa trabaho po nila. And this is dismissible dun sa PNP po natin. Isinailalim na sa COMELEC control ang bayan ng Rizal sa Cagayan. Kasunod ito ng pagkakalagay sa red category ng bayan bilang election area of concern matapos ang pamamaril kay Rizal Mayor Joel Ruma. Tuloy naman ang final testing and sealing ng mga automated counting machine gaya sa ilang lugar sa Visayas. Walang nakitang problema sa mga ACM sa Iloilo City. May ilang balota namang hindi kaagad tinanggap ng ACM sa Oton, Iloilo. Pero sabi ng COMELEC, normal lang ang ganitong problema. Naging maayos naman ang testing at sealing sa Talisay City, Negros Occidental. Pero sa ibang bayan sa probinsya, may 4 na ACM ang naiulat na hindi gumana. Merong mga minor problems sa na-encounter, like yung may nasira na ACM. Automatically na po yun, na-reported natin na sa National Support Center. Palitan yung ACM na hindi nag-work. May mga balota namang hindi binasa ng ACM sa General Santos City. Ganun pa rin. Nasolusyonan din agad ito ng DepEd Supervisor Official at Technical Support Staff. Possibly, ang problema doon is marumi yung scanner. So, ang ginawa namin para ma-solve yun, open namin yung ACM. Underneath, nagamit kami ng wipes para malinis. Then try namin ulit, then okay na. Sa Zamboanga, Sibugay, naantala ang pag-deliver ng mga makinang gagamitin sa eleksyon dahil sa labanan ng mga sundalo at armadong grupo. Yung pagdala ng machine para sa final testing and sealing ay medyo pinahinto po muna natin. Pinahold po muna natin kahit yung pagkukonduct ng final testing and sealing. Sa Cagayan de Oro City, nahulog naman sa bangin ang truck na naghatid ng mga election paraphernalia sa mga karatig bayan. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng preno ang truck kaya bumangga ito sa isang tricycle at nahulog sa bangin. Patay ang isang sakay ng truck habang 4 ang sugatan. Naharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng truck na hindi pa nagbibigay ng pahayag. Sinusubukan rin kunan ng pahayag ang may-ari ng truck. Ayon naman sa COMELEC, tutulungan nila ang pamilya ng nasawi. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi nila ito empleyado kundi tauhan ng kakontratan nilang kumpanya sa paghahatid ng gagamitin sa eleksyon. Pinabulaanan naman ng COMELEC ang puna ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Davao City na may balota sa isang mock elections na binilang kahit may sobra o manong boto. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob. Ayon sa National Office ng PPCRV, gusto lang subukan ng kinatawan nila ang performance ng makina. Sabay puri sa PPCRV Davao sa vigilance nito. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News.